Okay, na-check nyo na ba yung blood test nyo? High triglycerides. Alam nyo ba na masama din pala ang high triglycerides? Alam na natin yung cholesterol, di ba? Pero yung triglyceride, maraming tao mataas ang triglyceride. Actually, around 30% mataas ang triglyceride. So, delikado ba to? Ano ba to? Explain natin. At paano siya ibababa sa natural na paraan. Ang triglyceride sa US, 33% mataas. Siguro mas overweight sila. Gaano kasama? Actually, mas maraming pag-aaral na ang cholesterol may connection sa sakit sa puso. Yung triglyceride, hindi ganoon pa karami yung pag-aaral. Pero ang nakita ng mga eksperto, pag yung mataas na triglyceride mo, na-combine. Ibig sabihin, bukod po kayo sa mataas ang triglyceride nyo, meron din kayong high cholesterol, meron din kayong diabetes, meron din kayong high blood pressure. Kung may dagdag pang ibang sakit, mukhang mas masama yung ganoon. Mas delikado. Ibig sabihin, kung marami na kayong ibang factors, doon na tayo maggagamot at talagang ipapababa pati yung triglyceride nyo. So, pag nagpa-blood test, ang tawag po dyan, lipid profile. Lipid profile, lipid panel, 4 ang chinecheck. Ayan, no? Kasama dyan ang total cholesterol, may HDL cholesterol, good cholesterol, LDL yung bad cholesterol, at yung triglyceride dyan. Yan ang mga numero. So, papagawa nyo to. Usually, isang combination yan. Ang triglyceride, ito yung mga numbers na pinakagusto natin. Oh, I'm sure hindi nyo pa ito naririnig. Ang pinaka-normal niya is 150 mg per DL below. Lampas 200, mataas. Lampas 250, mataas. High yan. Okay? Pag between 150 to 200, borderline yan. Medyo mataas. Pero makukuha pa natin ng mga diet to, tsaka exercise. Ditong very high, minsan binibigyan na ng cardiologist ng gamot. So, masama ba siya? Tulad ng sinabi ko, pag mataas triglyceride mo, pero meron ka mga risk factors, naninigarilyo, may high blood, diabetes, obesity, mataas ang bad cholesterol mo, magiging mas masama siya. Pero on its own, kung solo lang, pwede pa siguro hayaan lang. Bakit tumataas ang high triglyceride, lalo na sa may diabetes? Medyo pareho ang risk factor sa cholesterol. Puro fast food. Okay? Yung mga taong may diabetes, mataas ang blood sugar, kadalasan mataas din yung triglyceride nila. Okay? Overweight, ito nga, insulin resistance, kidney failure, namamana sa magulang, high triglyceride, pati cholesterol, thyroid problem, minsan yan ang mga causes. Yung diet, ito yung mga factors na nagpapataas ng triglycerides. Physical inactivity, diabetes, alcohol. Kahit konting alak lang daw, nagpapataas ng triglyceride. Actually, yung cholesterol nga, hindi pa nga masyado eh. So, overweight, pregnancy. So, meron siyang pagkakaiba. Anong mga pagkain nagpapataas ng triglyceride? Medyo hawig to sa cholesterol. Ito mga high sugar, fast foods, high calorie foods, soft drinks, saturated fats, at alcohol. Paano natin ibababa kung mataas ang triglyceride nyo? Lifestyle muna. Actually, ang exercise ang pinakamabisa magpababa ng triglyceride. Kuyari, mataas ang cholesterol mo, mataas ang triglyceride mo. Pag nag-exercise ka, mas maibababa mo yung triglyceride mo. Yung cholesterol, more diet and more gamot yung mga statin. Ito nakukuha sa exercise to. Magpapapayat, okay? So, more fruits, vegetables, lean protein, low-fat dairy products, nakukuha din yan. Bababa, pareho yan. Cholesterol, triglyceride. Choose better fats, iwas sa karne, butter, cheese, trans fat, margarine, processed foods. Mas damihan itong monounsaturated, polyunsaturated fats tulad ng sa isda, mga omega-3 fatty acids, okay din. Olive oil, avocado, nuts, and some fish. So, diet. Kahit konting inom lang daw ng alak, mataas daw ang ini-spike ng triglyceride. So, talagang kung pwede, zero alcohol. Tulad na sinabi ko, lose weight, cut down sugar, itong mga broccoli, gulay, omega-3 fatty acids, nagpapababa. Isda or supplement, nakakababa, either or.
nuts, exercise, limit alcohol. Yan. So, imbis na karne, more fish ang kakainin. Ito na po yung gamutan. Okay, nililinaw ko pag gamutan sa high triglyceride, ang magde-decide yung cardiologist ninyo. Minsan, hindi kami ganun ka-aggressive magbaba ng triglyceride unless very high, unless may kasama ding mataas na cholesterol o talagang medyo may bara na yung puso. Alam mo may mga bara-bara na siya tapos sobrang taas. Let's say 250, 300, nagbibigay na rin. Ito yung tatlong binibigay na gamot para sa high triglyceride. Medyo iba po to. Pagdating sa cholesterol, alam nyo na yung gamot, diba? Simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, statin yun. Pero pag triglyceride, iba ang binibigay, fibrates. Fibrates, gemfibrocil, yan ang pampababa ng triglyceride. Fish oil. Ang fish oil nga, more pang triglyceride pa nga siya. Fish oil, ito supplement lang to Okay, maraming isda or fish oil, omega-3 fatty acid supplement. At meron pa isang lumang gamot. Ito nung kapanahunan ko pa po ito. Niacin, nicotinic acid. Binibigay din siya, lalo na sa US, binibigay ito. Lumang gamot, yung iba sumasakit ang tiyan. Pero itong tatlo, more pang triglyceride, ang cardiologist yung magde-decide kung ano dito ibibigay, combination, or kung di naman ganun kataas, baka mga lifestyle change lang tulad ng mga exercise and lose weight lang. Gaano kadalas magpapacheck ng lipid panel? Yung lipid, kompleto yan. Cholesterol, triglyceride, at good and bad cholesterol. Pag may edad na siguro, let's say 40, 50 years old, sa akin mga every year, okay? Every year, every 2 years. Mas maraming sakit, mas matanda, mas madalas. Kung mas bata, wala pa naman sakit, sige, every few years, 4 years, 5 years, okay lang. Pero pag tumataas na, maganda, nakatutok na tayo. Ano pinagkakaiba ng triglyceride at cholesterol? Yan, ko-compare natin. Ang triglyceride, pareho silang taba pareho silang lipid. Ang triglyceride lang kasi, isang klaseng fat or lipid na mas common to sa body, mas marami to sa katawan, at ito yung pang-store, pang-ipon natin ng energy. So, ito yung ginagamit, kunyari hindi ka kumain, ito yung ginagamit ng katawan natin, ito yung mga taba na ginagamit ng katawan para gawing energy. Ang cholesterol naman, may ibang purpose. Isa rin siyang klaseng lipoprotein, isang klaseng fat, pero ang cholesterol, ginagamit yan ng katawan panggawa ng hormones. Maraming hormone natin ginagamit, cholesterol, pang digestion, panggawa ng vitamin D. So, may purpose to. May purpose siya. Okay? Ang katawan natin gumagawa na nga mismo ng cholesterol. Ang liver ang gumagawa ng cholesterol. Kaya nga, sabi ng CDC, Center for Disease Control, hindi ka na kailangan kumain ng matataba kasi meron na tayo nito. Okay, kaya mababa nga yung recommended cholesterol intake. So, ayan ang mga types of cholesterol. Pag mahilig sa fast foods, matataba, tataas ang triglyceride, ayan na-store sa katawan natin. Ang liver ang gumagawa nitong bad cholesterol, itong LDL. Okay? Pag marami itong LDL, lechon de leche, bad cholesterol, ito yung LDL na masama na nagbabara sa ugat, sa puso, sa utak. Meron din namang good cholesterol, HDL, ito yung nagbabalik ng cholesterol papunta sa liver para ma-metabolize at maalis sa katawan. So, ito yung good na nagbabawas, ito yung bad. Kaya lahat yan may numero. Kaya pag nagpa-blood test kayo, may lalabas sa resulta, mataas ba triglyceride, mataas ba LDL, mataas ba HDL, tapos ina-add yan, mataas ba total cholesterol. HDL ang good, LDL yung bad, and ang good ang linis ng ugat bad barado. Okay? Pag cholesterol, total cholesterol, ang normal is 200 and below. Ina-add lahat yon. Very high, like si Doc Lisa, lampas 240 yan. Okay, namana niya yung sa kanya. Very high. Usually, binibigyan ng gamot pag lampas dito. Pero between 200 to 239, borderline, depende sa doktor. Kung may sakit sa puso, post-heart attack, binibigyan. Pero kung hindi naman, diet lang nakukuha na to. So, nakita nyo, ibang level ng cholesterol, iba level ng triglyceride. Okay? Ayan. Makikita nyo na yan. Lipid profile. Yung apat sinecheck. Ito, very high siya. Grabe, 200 lang dapat. Kita mo, 320 siya.
Ito, 150 lang dapat. Kita mo, 265. So, ito talaga, bibigyan mo na to ng gamot. Pero maganda, mataas pa yung good cholesterol niya, HDL. Ito na lang ang mabuti sa kanya. Itong tatlo, masama. Ito, kailangan to ng gamot. Isang tingin pa lang, kahit mag-diet, mukhang overweight yung sa pasyente. Kahit hindi ko pa nakikita, sigurado overweight yun. So, ayon sa American Heart Association, pag mataas ang triglyceride nyo, let's say mataas lang triglyceride nyo, lahat ng iba normal, di okay lang, relax lang tayo, diet lang tayo, walang problema. Diba, baka may lahi lang kayo. Pero pag yung high triglyceride nyo na-combine na pati yung bad cholesterol mataas, yung good cholesterol mababa, tapos may high blood, may diabetes, naninigarilyo. So, ibig sabihin, masama na yun, na-combination mo na ng marami. So, higher risk ka na for heart attack and stroke. Okay? Yan. So, sana po nakatulong tong video natin para sa inyo. God bless po.